Pumutok ang balitang magbabalik si John Amores sa PBA sakaling may magbigay dito ng alok. Sa kanyang pahayag, ibinahagi nito ang kanyang pagsisisi sa nakaraang pangyayari. Umuugong naman ang balitang palitan ng player or trade sa pagitan ng TNT at Titan Ultra kung saan involved si Jordan Heading at Raynam Batak sa grupo ni Coach Chot Reyes at ang ilan nating mga kababayan kumbinsidong magpapatalo ang Barangay Ginebra para makaiwas umano sa malakas na SMB sa quarterfinals. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nawala sa limelight, subalit nagbabalik at sinasabing cleared sa anumang pananagutan ng kanyang nakaraan. Yan ang bumungad sa balita tungkol kay John Amores. Sa panayam ng media or ni Snow Badwa, inamin ito ang pagsisisi sa nagawang kamalian, bukod pa ang problemang pinansyal sa kanyang pamilya. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si John Amores sa report ni Snow Badwa sa Spain. Dumating po yung time na hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pampanak ng misis ko. Then after nun, saan ako kukuha ng pambili ng gatas. Wala pa rin yung pag-aaral ng panganay ko at panggastos namin sa bahay, pati kakainin. Sobrang pagsisisi po talaga nangyari sa akin. Kaya po nung nag-psychological at psychiatric exam ako at consultation, talagang dinidibdib ko yun. Acquitted na po ako sa kaso, matagal na, nakipag-ayos na po ako at okay na kami nung nagreklamo. Okay na rin po kami ng mga kapamilya niya. So malungkot at mabigat yung naging pahayag ni John Amores kasi nga malinaw na pinapakita nito kung gaano kalaki naging epekto ng mga nangyari sa buhay niya, di ba? Hindi lang bilang basketball player kasi yun kundi bilang asawa at ama. Ramdam mo sa sinabi niya yung point na dumating siya sa sitwasyong iniisip na niya kung saan kukuha ng panggastos para sa pamilya, pang-anak ng misis niya, panggatas, pangkain at pag-aaral ng anak. Ibig sabihin lang yan, hindi lang karir yung naapektuhan kung hindi mismong pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kapansin-pansin din yung pag-aamin niya ng matinding pagsisisi. Hindi biro na sabihin mong dinibdib mo talaga yung psychological at psychiatric consultations na pinagdaanan mo dyan. Parang pinapakita niya rito mga playoffs na hindi lang basta niya gustong makalusot sa kaso, di ba? Kundi gusto rin niyang maintindihan at ayusin ang sarili niya pagkatapos ng lahat ng kontrobersiya at problema na kinakaharap niya. Mahalaga rin yung sinabi niya acquitted na siya at maayos na sila na nagreklamo pati yung pamilya nito. Ibig sabihin lang yan mga playoffs sa legal at personal na aspeto, may closure nang nangyari sa magkabilang panig. Hindi nito agad buburahin yung naging tingin ng ibang tao sa kanya pero malinaw, sinusubukan niya makabangon at mag-move forward mula sa pinakamabigat na bahagi ng kanyang buhay. Sa kabuuan mga playoffs, ito yung klase ng kwento na nagpapakita kung gaano kabilis magbago ang buhay ng isang atleta kapag nasangkot sa issue. At para kay John Amores, parang ang mensahe niya ngayon is hindi lang tungkol sa pagbabalik sa basketball, kung hindi, tungkol din sa pagbangon bilang tao at responsableng padre de pamilya. Habang gustong makabalik ni John Amores sa PBA, tila hindi naman tumitigil ang TNT tropang 5G sa pagpapalakas sa pagpasok nito sa quarterfinals. Ayon sa report, handa umano nitong i-trade si Simon Enciso at Raynam Batak para makuha ang serbisyo ni Joshua Monzon. Tanong, payag ba ang Titan Ultra sa ganitong alok? Tutukan natin ang sinabi ni Anonymous sa report ni Snow Badwa sa Spain. Ayaw ng Titan Ultra yun ng Batak at Enciso. Matigas sila sa heading kasi So nasa second stage na ng negotiations. We will see how this will pan out. So mukhang seryoso talaga yung TNT tropang 5G sa plano nilang palakasin pa yung roster, diba? At makikita mo agad kung bakit target nila si Joshua Monzon. Base sa numbers niya mga playoffs, malinaw na hindi lang scorer si Monzon halos 20 points per game kasama pang rebounds at assists. Ibig sabihin, kaya niyang gumawa ng maraming bagay sa loob ng court. At yun mismo ang parang kulang ngayon sa TNT. Mas mahaba, mas athletic, at mas versatile na wing na pwedeng makatulong kina Oftana at sa backcourt ng TNT. Kapansin-pansin din na hindi interesado ang Titan Ultra kila Raynam Batak at Simon Enciso. At kung titingnan mo ang sitwasyon, may dahilan kung bakit. Si Raynam Batak na dating malaking spark plug ng TNT, bumaba ang average niya sa 5.7 points. Sa limitadong minuto po yan dito sa TNT tropang 5G. Samantalang si Enciso naman, hindi rin naging consistent impact player nitong conference. Kaya natural lang talaga na mas gusto ng Titan Ultra ang mas batang asset o mas mataas ang ceiling. So doon ngayon pumapasok si Jordan Heading kahit hindi rin explosive ang numbers niya ngayong conference kasi meron lang siyang 8.56 points per game. Malaking pangalan pa rin siya dahil sa shooting. Kaya malinaw, si Jordan Heading ang gusto ng Titan Ultra na pwedeng maging centerpiece sa posibleng trade.
Ang problema lang para sa TNT, kapag binitiwan nila si Heading, mawawalan sila ng isa sa pinaka-pure shooters nila. Isang bagay na mahalaga sa sistema ni Coach Shot, lalo na kapag meron kang player tulad ni Bolbol na kailangan mapaligiran ng shooters, di ba? Sa kabuuan, mga playoffs, delikado pero interesting ang sitwasyon para sa TNT. Kung makukuha nila sa Monson nang hindi sinasama si Heading, malaking panalo yon dahil madadagdagan sila ng athleticism at scoring depth. Pero kung ipipilit ng Titan Ultra si Heading, maging mahirap na desisyon yon mga ka-playoffs. Dahil pwedeng gumanda ang depensa at size ng TNT kay Monson, pero pwede rin silang mawala ng spacing at outside threat kapag nawala si Jordan Heading. Kaya tama lang na nasa second stage pa lang yung usapan dahil mukhang parehong team ayaw magkamali sa trade na pwedeng makaapekto sa direksyon nila sa susunod na conference. Samantala, usap-usapan pa rin ang magiging bukas ng Barangay Ginebra laban sa TNT Tropang 5G ngayong linggo. Para sa ilan nating mga kababayan, magpapatalo daw talaga ang Gin Kings para iwasan ng SMB at tapatan ng Phoenix sa quarterfinals. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Magpapatalo naman talaga ang Gin sa TNT para maiwasan ng SMB at matapatan ng Phoenix. Pagkakataon na nilang gamitin yung mga bench player nila at huwag nang paglaruin si Justin Brownlee. So base sa comment na yan mga playoffs, malinaw na nakaugat ang pananaw nila sa napag-usapan natin dati tungkol sa match-up ng Barangay Ginebra at TNT ngayong linggo. Ang iniisip ng ilang fans, baka mas gugustuhin ng Ginebra na umiwas muna sa SMB at mapunta sa match-up tulad ng Phoenix. Kaya lumalabas yung haka-haka na baka hindi na nila pilitin ng manalo kontra TNT Tropang 5G at gamitin na lang ang bench players habang pinapahinga si Justin. Pero kung susuriin mo mga playoffs, mahirap paniwala na basta na lang magpapatalo ang team ni Coach Tim Cone. Kilala si Coach Tim na mahalaga sa kanya yung momentum, yung rhythm, at winning mentality bago mag-playoffs, di ba? Posibleng bawasan niya yung minuto ng ilang key players para iwas pagod or injury, pero ibang usapan na yun sadyang ipapatalo ang laro. Sa culture ng Ginebra, mga playoffs, malaking bagay pa rin ang pride at momentum. Papasok sa quarterfinals. Ngayon, pagdating naman sa posibleng match-up kontra SMB o Phoenix, magkaibang klaseng challenge ang naghihintay dyan. Kung SMB yung makakaharap nila, siguradong magiging mabigat at physical yung serye. Championship tested ang SMB kasi at alam nila na kaya nilang makipagsabayan sa malalaking laro. Pero kung Phoenix naman, mas unpredictable sila dahil mas mabilis ang laro nila, di ba? Or yung Phoenix, at mas konti lang yung pressure sa kanila bilang underdog. Minsan, mas delikado pa nga ang team na walang pressure kasi malaya silang maglaro dyan. So sa kabuuan, posible namang may iniisip na strategic positioning yung Barangay Ginebra. Pero hindi ibig sabihin nun na gusto nilang matalo mga playoffs. Mas malamang na iniisip nila kung paano sila papasok sa playoffs na sariwa yung katawan nila dyan, maayos yung chemistry at tama yung momentum. Dahil kahit sino pang makalaban nila, SMB man o Phoenix sa quarterfinals, alam nila na sa playoffs, isang maling laro lang pwedeng magbago yung buong serye. So guys, maraming salamat.